Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Halos 10,000 mga Pilipino dito napiling namuhay at makipagsapalaran sa Switzerland. Tinatayang 8,000 sa kanila nandito sa Geneva. Geneva, ang peace capital ng Switzerland at kahit pa ng buong mundo. Narito ang dalawang organisasyon na tumutulong para mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mundo. Ang United Nations Organization at ang ICRC o ang International Committee of the Red Cross. World Peace! Sino ba naman ang may ayaw niyan? Lalo't napakagulo ng ating mundo. Tama-tama po, dahil dito sa Geneva, may Christmas party ang ating mga kababayang narito. Milya-milya man ang layo nila sa Pilipinas tuwing Disyembre para kahit papaano mapawi ang kanilang kalungkutan, ang ilan sa kanila nagsasama-sama para sa Paskong Pinoy. Isang tabi muna ang trabaho, ang lungkot at mag-celebrate po ngayon Pasko. Hello po! Kamusta po kayo? Hello! Hello po! Hello, hello. Ang daming Pinoy food! Parang fiesta! Oh, hello! May parol pa sila! Hello! Ay, meron pa silang pailaw na welcome. Eh, kaya ang jayas na yan. Sa kumpol ng mga Pinoy OFW, may namataan akong pamilyar na mukha. Okay, boys, take it away. Ang komedyante sa Pilipinas na si Evelyn Vargas. Nagkita kami sa LA nung binigyan ako ng award sa TOFA. Nagkita na naman tayo rito. Bonjour, nakatadhana. Kamusta buhay dito? Masagana. Paano ang karir sa Pilipinas, showbiz? Ay, nami-miss ko, of course. Pero kung sino yung gustong kumuha sa akin, Available. available. Ang event na ito, inorganisa ng Ugnayang Bayan, ang federasyon ng mga Pinoy dito sa Geneva. Pinamumunuan ito ng kanilang presidente na si Jerry, na magdadalawang dekada nang narito sa Switzerland. Kwento mo naman paano ka nakarating ng Switzerland. Dumating po ako dito sa 1993. Pagka-graduate ko lang po nun ng Marine Engineering. Tourist po ako nung dumating dito. Nag-TNT po ako for 3 years. Bakit ka nangahas na maging TNT? Siguro yun ang talagang binigay sa akin ng Diyos na mapunta dito. Tapos yung opportunity. Sa mga unang taon daw rito ni Jerry, na masukan siyang kasambahay. Napakahirap, hindi po ako lumalabas. Trabaho, bahay, church lang. Kalaunan, nakilala niya ang kanyang misis na si Beth na isa ring kasambahay. Taong 2000, nakilala niya ang isang diplomat na narito rin sa Geneva na taga Mozambique sa Africa na masukan si Jerry bilang driver. Hanggang ngayon po, nandun pa ako sa kanila. Nang natulungan niya po ako, nagkaroon po ako ng permit. Malaki raw ang sweldo rito. Ang average na kita nasa 1,250 pesos per hour o 10,000 pesos kada araw. Yun nga lang, napakataas din ang cost of living. Mahal ang mga bilihin. Sulit naman po yung tax. Kasi nakikita mo kung saan Kung saan po napupunta yung tax. Marami pong tulong ang gobyerno. Kagaya namin, pag nawalan kami ng trabaho, 18 months po, may sweldo kami ng gobyerno. Galing, no? Sana all, Yes, sana all. Napakaganda raw ng benepisyo para sa mga residente ng Switzerland. Libre ang edukasyon at health insurance. Yun nga lang, hindi madali ritong maging legal o magkapapel. Maraming requirements. Maswerte nga lang daw si Jerry na makalipas ang 10 taon, saka pa lang siya naging ganap